Kung sa magkakaibigan sa pamilya, ikaw yung laging hinihinga ng tulong, ibig sabihin, ganun ka kagaling. Baliktarin naman natin, kung ikaw yung tipong tao na ang daming mga kaibigan nakapalibot sa'yo, na puro sila yung strong at silang lagi mong natatakbuhan, alam mo na rin kung ano ang nasa sitwasyon or ano ang role na meron ka. Hi classmate! Kumusta po kayo? And hopefully nasa napakagandang sitwasyon ka ng buhay mo pa rin ngayon. And syempre, kung pinag-usapan natin last na vlog is bad news, pag-usapan naman natin 8 good news about life. And syempre, ang number 1 is you're still alive. Diba? Kailangan natin ipagpasalamat yan kasi napakaraming tao na nauna na sa atin dito sa mundo. And I know na they're still wishing na sana buhay pa sila. Kaya para sa akin, isa yun sa pinaka-ipagpapasalamat natin na sa dami-dami na nangyari hanggang ngayon, humihinga pa rin tayo. At sa ating number 2, sakto, you have the power to choose. Ibig sabihin, classmate, kung ano man ang sitwasyon mo right now, nasa sayo ang desisyon kung gusto mo yun putulin or gusto mong ipagpatuloy. Sabi nga nila, parang sa relasyon yan, kung paulit-ulit kang niloloko, the good thing about it, you could always stop the moment magdesisyon kapag gusto mo na talagang tigilan yan. Kaya para sa akin, bakit ka malulungkot sa mundong ito? Bakit ka kakabahan kung alam mo na ikaw lagi ang may hawak ng desisyon kung ano ang gusto mong gawing pagbabago sa buhay mo? Kaya classmate, siguro after itong video to, pag-isipan mo na mabuti, ano ba yung mga gusto mong ikat? Ano ba yung mga gusto mong simulan? Ano ba yung mga bagay na matagal mo na iniisip pero hindi mo pa rin ginagawa? Isa lang lagi kong sasabihin, pag dinesisyonan mo yan, simula ngayon, pwedeng magawa mo ng mga yan. And number 3, you are capable of growth. Ito lang kasi nangyayari sa atin, classmate, na minsan, syempre, meron tayong tinatawag ng mga skills na natutunan natin for several years. And nakakalimutan natin kasi minsan, bago ka ba natutong maglakad, ilang taon, bago ka natutong kumain, ilang taon, bago ka natutong magbasa, ilang taon. Nagkataon lang, since meron na tayong mga skills, pag meron tayong gustong matutunan na skills, gusto natin, mabilis agad natin magawa, na parang kino-compare natin dun sa taon na ginawa natin, na natutunan natin, tapos may bago kang skill, gusto mong matutunan in a very short span of time. Kaya nga sa akin, nagamit ko yung ganyan na mindset na sa mga lahat ng bagay na ginagawa kong bago sa akin. Kasi katulad sa pag-network, classmate, actually, ang dami kong natutunan ng mga bagong skills dito. Nagsimula ako sa pag-networking, pinaka-start from the scratch. Paano matutunan yung mga products, paano matutunan yung marketing plan, ano yung difference, paano magbenta ng produkto, paano kumausap ng mga stranger, paano pumunta sa bahay-bahay, paano mag-present, paano yung public speaking, paano mag-present ng presentation ng marketing plan, paano mag-present ng presentation ng product, paano mag-present ng nag-motivate ka ng tao, nag-i-inspire ka ng tao. Ang dami pala, no? Oo nga, bigla ko natutunan. Paano ka maging trainer? Kasi magkaiba po yung nagtotalk ka sa marketing sa nagtitrain ka ng mga tao. Magkaiba yung nagtitraining ka ng mga distributor lang sa nagtitraining ka ng mga earners na or mga veterans na. Magkakaiba yun. And I just always love to learn na yung mga bagong ginagawa ko, alam ko na hindi ko siya magagawa agad-agad. I know na hindi ako magiging magaling doon. I know na marami ako magiging palpak. Parang sa pag-vlog na sa mga matagal na pong sumubaybay sa akin, nakita nyo naman paano ako nag-start from scratch, paano nagkaroon ng konti-konting viewers, paano dumami, at kahit paano ako nakatawid sa industriya din ng vlogging. Now, hindi ako takot matuto, hindi ako takot madapa, hindi ako nahihiyang magtanong, hindi ako nahihiyang alamin na wala talaga akong alam sa mga bagay na yan. And basically, yan lang din naman ginagawa ko. Kaya classmate, kung ano man ang bagay na gusto mong matutunan, 100% pwede mo yun matutunan. But again, itahalin tulad mo lang sa kung paano ka dati natuto sa mga skills na magagaling ka na ngayon, gaano mo ba katagal bago natutunan yan. Kaya madalas, yung bagong skills na gusto mong matutunan, it will take time. At sa ating number 4, you can practice self-care. Na may mga mindset kasi sa atin, di ba, na dapat magmahal ka ng sobra-sobra sa ibang tao kaysa pagmamahal mo sarili mo. May mga iba pang mindset na it's better na mas dapat iniintindi mo ng sobra palibot mo kaysa sa iniisip mo lang sarili mo. For me, kailangan maging balanse, classmate. Kung mahal mo yung ibang tao, mahal mo magulang mo, mahal mo yung karelasyon mo, dapat ganun rin pagmamahal mo sa sarili mo. Sabi ko nga,
Kung meron tayong oras sa religion, meron tayong oras sa mga family natin, meron tayong oras pa nga sa karelasyon natin, then sana meron din tayong oras sa sarili natin. Kaya nga ako lagi kong ina-advise sa pag meron ako na-meet na minsan magka-relasyon, sabi ko sa inyo, dapat meron kayong goal na tinatawag na couple goals at meron din kayong personal goals. At kadalasan, hindi dapat nagpapareho yung personal goals sa couple goals kasi madalas dapat nag-iiba yan. Eh, di ba minsan pag nagiging mag-partner, ang nangyayari na parang umiikot na yung mundo ninyo sa isa't isa na dapat may sarili pa rin kayong mundo eh. Kaya para sa akin, learn to practice self-care. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Stop doing things dahil lang sa gusto ng kaibigan mo, gusto ng magulang mo. Always learn to value more yung sarili mo kasi mas kasama mo yung sarili mo araw-araw. Mas importante na yan ang dapat na hindi mag-give up. Kasi parang, ako nga lagi yung sinasabi minsan sa mga breadwinner na dapat alagaan ang mabuti sa sarili mo kasi ang daming madadamay eh. Okay, bigay ka ng bigay, tulong ka ng tulong sa loved ones mo. Eh, paano pag bumigay ka? Eh, pag bumigay ka, di wala kang lalong maitutulong sa kanila. Kaya, kung meron man kayong ipaprioritize more than anyone else, walang iba kung hindi yung sarili mo yung classmate. Kaya, self-care, magpamasahe, gawin mo yung bagay na gusto mo, maglaan ka naman ng sweldo ng kita mo para sa'yo. Hindi naman puro, lalo sa mga OFW, huwag naman puro pamilya mo, asawa mo, anak mo. Mag-iwan ka rin naman sarili mo. Kung nasa ibang bansa ka, mamasyal ka rin sa... Huwag kang mag-guilty kung gumagastos ka ng pinaghirapan mo kasi para sa'yo yan. Kaya para sa akin, kung ano yung magpapasaya sa'yo, i-spoil nyo rin po ang sarili nyo paminsan-minsan. Sa ating number 5, you can learn from your mistakes. Lagi ko tong sinasabi na everything is just perspective. Classmate, yung mga nawala sa'yo, pwede mong isipin na nawala siya or pwede mong isipin kaya siya nawala kasi papalitan siya ng mas maganda at mas okay. Bottom line, teka lang, iinom lang muna ako ng barley namin at medyo nasamid ako. Bottom line, classmate, dapat maintindihan natin na it's all perspective. Ngayon, pareho yan totoo. May nawala sa'yo, iisipin mong nawalan ka. Totoo yan, kasi magre-rewire ang brain mo. Ganito lang naman kasimple yan eh. Ang utak natin, this is just transmitter ng gusto natin itapon sa mundong to. Ang Earth naman, this is just a receiver ng tinatapon mo. Kung anong tatapon mo, yun ang ibabalik sa'yo. Hindi mo napapansin yung mga taong mareklamo. Lalo silang maraming nakikitang mga irereklamo nila. Kasi ganun ang mundo eh. Parang ang mundo, napakasimple classmate. Parang algorithm lang po siya ng Facebook, ng TikTok, ng YouTube, na kung ano yung pinanood mo, kung ano ang tinype mo, kung ano ang clinic mo, kung ano ang sinabi mo, yun ang mas lalong makikita mo. Diba? Kaya pansin mo, classmate, magkakaibang algorithm ng kada tao. Kaya sa akin, ganun lang din ang mundo. Now, kung iisipin mo yung bagay na mga nawawala sa'yo is negative, lalong dadami ang negative na mangyayari sa'yo. Pero kung iisipin mo na yung mga nangyari sa'yo is positive, na kaya siya nangyayari kasi merong mangyayaring mas maganda. Merong next chapter na nag-aantay. Nawalan ka ng libo kasi may milyon na kapalit. Nawalan ka ng karelasyon, meron kapalit na mas better. Nawalan ka ng trabaho kasi meron mas magandang trabahong ipapalit. Classmate, pag ganun ang naging mindset mo, you will have a very, very beautiful life dito sa mundong natin sa ngayon. Number 6, you have the power to forgive. Na ako, may pagkapikon ako, mahirap talaga ako mag-forgive. Na kadalasan talagang naaalala ko siya. Then, I just realize na mas maganda pala pagtawarin mo na lahat ng tao kung ano man ang ginawa nila sa'yo. Kasi unang-una, tapos na siya eh. Diba, parang nakasabay ko to one time, I don't know if you know si Dr. Carl Balita, yung dating tumakbo ng senator. Nagkasama kami sa lounge sa airport, nagkita kami. Ngayon, may isang nasundan kong post niya na parang nawala yung wallet niya. Today, I'm so sad because I lost my wallet. I couldn't find it in my hotel room. Binaliktad na namin lahat ng gamit, wala talaga. Nawawala man ang wallet ko. Alam ko naman kung saan ako dumaan, alam ko kung saan ako pumunta. Kung may mabuting loob, makikita ko siya. Kung hindi ko siya makikita, ano magagawa ko? Diba? May solusyon. Ang solusyon, hanapin ko. Kung hindi ko makita, ang solusyon, hindi tanggapin kung nawawala siya. Now, yun yung pinakasimple na na-realize ko sa lahat ng tao na nag-hurt sa atin, sa lahat ng tao na may ginawang hindi maganda sa atin. End of the day, tapos na yun eh.
Diba? We just need to learn from it and forgive them. Forgive them na, sabi ko nga, ito lagi ko sinasabi, forgive them not because they deserve to be forgiven, forgive them because you deserve a peace of mind. Kasi hanggang meron kang sama ng loob sa isang tao, ikaw ang lugi sa tuwing naaalala mo siya kasi nagtatapon ka ng negative energy. Di ba anong mundo? It's just a transmitter na kung anong tinapon mo, ibabalik. Nagtapon ka ng negative, ibabalik sa'yo, negative din. Kaya sa aking classmate, walang kasing sarap. Kung hindi mo man kayang sabihin ng diretso dun sa mga tao na pina-forgive mo na sila, then let's be it. I-forgive mo na lang sila silently or i-forgive mo na lang sila sa utak mo lang, then okay na yan. Yan ang gawin mo, classmate. Kasi kung gusto mo nga, isulat mo isa-isa eh. Ito tip. Sulat mo isa-isa, yung mga taong may sama ka ng loob, sulat mo pangalan nila, i-forgive mo sila, then isunugin mo. Kung sa papel, hanap ka lang kung may pagtatapunan ka or saan mo pwedeng isunog. Isunog mo yan. Napakasarap ng pakiramdam pag gano'n ang ginawa mo. Sa ating number 7, you can find enjoyment in every single moment na nangyayari sa'yo. Diba? Ito yung challenge eh. Kasi madali naman maging masaya na marami kang pera. Madali din maging masaya na nakukuha mo yung mga goals mo. Madali din masaya pag parang nandyan yung mga kaibigan mo, mag-anak mo. Napakadali maging masaya eh. The real question is, kaya mo bang maging masaya na marami kang utang? Kaya mo bang maging masaya na yung mga kaibigan mo tinalikuran ka? Diba? Anong tingin mong sagot? Of course, pwede. Bakit? Paano ka magiging masaya na marami kang utang? Simple lang. Ibig sabihin, classmate, lalo kang motivated. Ano na lang pakiramdam pag nabayaran mo na lahat ng utang mo, di ba next level na yan? Kasi sa susunod, yung i-workout mo na, savings mo na, or ang i-workout mo na, pambili mo ng mga gusto mo. Ako lagi kong sinasabi na lahat ng mga nangyayari sa atin, lahat ng challenges, yun yung magtutulong sa atin para mas mag-level up tayo. Kaya ikaw, classmate ko, ang dami mong challenges sa buhay. Be happy and be proud to yourself. Di ba? Sabi nga, yung nasa taas, yung Panginoon natin, hindi naman siya nagkakamali eh. Eh, bakit binibigay yan sa'yo? Simple lang. May tiwala siya sa'yo. May tiwala siya sa'yo na kaya mo yan. May tiwala siya sa'yo na alam mong malalagpasan mo yan. Kasi, pansinin mo, classmate, isa lang. Kung sa magkakaibigan sa pamilya, ikaw yung laging hinihingaan ng tulong, ibig sabihin, ganun ka kagaling. Baliktarin naman natin. Kung ikaw yung tipong tao na ang dami mga kaibigan nakapalibot sa'yo, na puro sila yung strong at silang lagi mong natatakbuhan, alam mo na rin kung ano ang nasa sitwasyon or ano ang role na meron ka. Kaya para sa aking classmate, ang mundo balanse. Yung mahihina, lagi meron yung tita, tito, kaibigan na malalakas na sila tumutulong sa kanila. Yung mga malalakas naman, laging meron yan mga nakaasa sa kanyang kaibigan niya, kapatid niya, or mga ibang tao na nakaasa sa kanya. Bottom line, walang mali sa mundong to. Perfect ang mundong. Sabi nga, our earth is perfect because of all the imperfection na nangyayari. We need to coexist. Hindi pwedeng lahat malakas, hindi rin pwede puro mahina. Hindi rin pwede puro liwanag, kailangan din ng dilim. Kaya kung ano man ang nangyayari sa'yo, it meant to happen, at ang pinakamaganda dyan, ang ganda ng buhay na nag-aantay sa'yo pagkatapos mo dyan sa sitwasyon na meron ka ngayon. Number 8, classmate. You are unique. Fingerprint. Fingerprint natin, lahat magkakaiba. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong story. Malulungkot ka lang pag kinumpare mo yung buhay mo sa ibang tao. Malulungkot ka lang pag kinumpare mo yung resulta mo sa ibang tao. Pero kung magpo-focus ka lang sa sarili mo, bottom line, sino ka ba dati? Nasaan ka ba dati? Di ba yung sitwasyon mo ngayon, pinapangarap mo lang yan dati? Di ba dati, sabi mo, pag kung ano man ang meron ka ngayon, magiging masaya ka na? Di ba sabi mo dati, pag ganito nangyari sa akin, magiging okay na ako? Oh, di ba nandyan ka na sa sitwasyon mo, na pinangarap mo lang naman yan noon? Bakit ka nalulungkot ngayon? Di ba? Kaya sa akin, classmate, end of the day, marami tayong dinaanan sa buhay na pagdating ngayon, biglang ipagpapasalamat natin. Marami tayong mga inayakan noon, ngayon, nagpapasalamat tayo bakit nangyari siya. Therefore, kung kadalasan at karamihan ng mga pinagdadaanan natin, ngingitian lang naman pala natin, bakit hindi pa tayo ngumiti ngayon pa lang? Diba? Kaya para sa akin, classmate, focus on your own journey. Pwede kang ma-inspire sa ibang tao, pwede kang matuto sa ibang tao, but never ever na malulungkot ka na meron sila na wala ka. Kasi lagi naman meron sila na wala ka, meron ka rin naman na wala sila. Diba parang sure ka ba na
Parang si Will Revilla, may narinig ko lang na daanan ko sa FYP ko na biglang nagsabi siya na siya malungkot kasi wala siyang family, wala siyang kasama wala siyang eksaktong kasama na family niya tuwing may mga occasion, tuwing December, tuwing blah blah blah, ganito. Kasi that's life eh. He has the materials kasi pinagtrabaho niya. Kaya nga ang mundo natin, classmate, hindi naman pwedeng mabitbit mo lahat eh. Mamimili ka lang talaga ng pinaka gusto mong mabitbit eh. He is one of the most successful na host dito sa buong Philippines. And minsan, meron talagang sacrifices. Kaya para sa akin, classmate, kwento ni Willie yun. Hindi ko alam kung ano ang kwento mo. Basta ang importante, dapat be proud sa kwento mo kasi ikaw lang ang may dala niyan. Tandaan mo, ano ba pangalan mo? Ano ba middle name mo? Ano ba ang apelyido mo? Ano ba ang birthday mo? O di ba wala ka naman katulad? Ibig sabihin, since wala kang katulad, you have your own story and I'm excited to hear kung ano yung journey mo dito sa mundong to. Kaya huwag na huwag mahihiya, mag-comment, mag-type ng mga nangyayari sa'yo at I'm sure maraming iba tayong mga subscriber na matututo din yan. Kaya classmate, I'm excited para sa story mo rin.